Buhay si Nadal. Okay lang, iurong ko konti ito, Micah. Dahil nandito yung dato sa likod ko, baka matakpan. Okay. Right? Okay, magandang tanghali po sa inyo lahat. Una po magtatanong si Jendan Tiporda ng DYMR Radyo ng Bayan. Good afternoon. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. In the recent Global Competitive Index, the Philippines ranked 52nd out of 144 participating countries. This is an improvement of the country's 59th rank back in 2013. And in the 5 years of your administration, Mr. President, the country has gained 33 places, the largest over the period among all countries studied. My question is, how can the government sustain this, especially after the presidential elections next year? Well, I think the answer is very, very simple. The things that we are doing are working and are being recognized, not only in the country but also outside of the country. So my premise is what we're doing right now is just a stepping stone towards greater heights that we can achieve. They will be building, the next administration will be building upon those things that we have set in place already now. A lot of the PPP projects, for instance, that we started will be finished by the incoming administration. So the basic answer is do not change course, do not reverse course, especially do not go back to where it was. And it's fortunate we're here in Cebu. You had the convention center with the very famous lamps that I think has not been replicated in this administration. So again, what we're doing is working. What we think will happen in the next administration with continuity is an acceleration of that which has been already done. The analogy I like to use is think of a truck that has stalled. And when you start pushing it, just to get over the inertia, the ability of the truck to stay stationary, once you overcome that, then continuing its motion is an easier task rather than just to get it started. And thank you for the question. Thank you for the good news. Nobody has told me that we have increased again in the Global Competitiveness Index. Perhaps I should tell the economic managers that if it's good news, they can also forward it right away. Thank you, Mr. President. Thank you. Rowena Capistrano, DYRF, Cebu. Mayong Udto, Mr. President, or Mayong good Udto. afternoon. The Supreme Court recently granted bail for Senator Juan Ponce Enrile. How will this affect the government's campaign against corruption? Yung pinaka-importante ayon kay Secretary Laila, no? Kasi parang ang plunder na isa sa mga kaso it's supposed to be non-bailable. Ngayon, doon sa pagiging non-bailable, ang marami dito sa mga non-bailable na asunto, pwede lang mabigyan ng piyansa pag mababa yung ebidensya, yung mahina yung ebidensya. Importante yata tingnan natin doon sa desisyon ng Korte Suprema ay wala silang binabanggit tungkol doon sa ebidensyang hinarap at tila nakasentro doon sa edad at kalagayan ng kalusugan ni Senator Enrile. So maapektuhan ba? Hindi. Tuloy-tuloy ang kampanya natin. Tapos nag-file na naman ng DOJ, ng NBI, sa ombudsman ng pangatlong set ng kaso. Hindi hunahin to at tuloy pa rin yung paglilitis. Ulitin ko, yung piyansa ay hindi, iba, meron na siguro nagsasabi, ayan, ebidensya na mahina yung, parang preba na mahina yung ebidensya. So nilinaw ng desisyon na hindi pinag-uusapan sa aking pag-unawa yung kalibre o yung kalidad ng ebidensyang inilaan. No? At bagkos, di ba, yung kalusugan at edad ni Senator Enrile ang binigyan ng punto. Ngayon, may mga nagko-question rin. Ako hindi abogado. Gusto kong ulitin lang yung kanilang question na parang wala doon sa mga batas natin yung grounds na yun. No? So, kadalasan, pag clemency, sa akin pupunta yan bilang Pangulo at kadalasan naman rin, kaya pwede lang ako makialam pag nagkaroon na ng tinatawag na final conviction. Thank you. Thank you rin. Next, General Gabilin, Manila Bulletin. Generally. Good afternoon, Mr. President. Sir, Mayong Udto. the Bureau of Customs is drawing flack from OFWs and other groups for its planned random inspection of balikbayan boxes. Do you support this measure or will you ask the BOC to stop or at least review this new proposal? Ngayong hapon magre-review kami. I called Secretary of Finance Cesar Purisima and the BOC Commissioner Bert Lina to a meeting as soon as I get back to Manila, no? And to review this whole proposal. Initially, ang sabi po nila sa atin, pag meron daw isang container, laman lulan ay puro balikbayan box, iisa lang ang deklarasyon kung ano laman nung, parang pagkasabi sa akin, medyo maraming balikbayan box kada container. Okay.
ang pangunahing layunin nito ay makatulong doon sa kampanya natin laban sa mga illegal na droga. Tapos marami na rin tayong balita na nagpupuslit ng bala, mga baril. Meron pa raw nag-dismantle ng motorsiklo na tinatawag lang big bikes, no? Hinati-hati sa ilang kahon para makaiwas rin doon sa dapat na bayaran ng multa. Ang paliwanag nila sa akin, x-ray raw hong gagamitin sa pagsiyasat itong mga balikbayan box. At pagkatapos doon, yung mga may kahila-hila lang mapapakita ng x-ray, yun lang ang bubuksan na physical. Tapos idinagdag na magkakaroon tayo ng mga independent na observer sa custom para bantayan yung proseso para matanggal yung agam-agam ng pagnanakaw. Ngayon, yun ang unang palitan namin ng pananaw ni Secretary Purisima at mamayang hapon, hinihintay ko yung mas komprehensibong briefing tungkol doon sa hinahabol nilang o sa mga layunin nila dito sa pagpapalabas itong panukalang to. Sir, mensahe na lang sa mga OFW na natatakot kasi baka daw abusuhin yung ganitong sistema. Yung sa mamayang hapon, pipilitin natin ilagay lahat ng safeguards para walang abuso. Pero palagi ko naman, wala naman sigurong magmumungkahi na wag na natin tingnan dahil trabaho ng customs yun na pangalagaan yung inaangkat dito sa ating bansa. Wala naman siguro nagsasabing, sige, basta pagbalikbayan box, pwede na maipuslit yung droga, pwede na mailabas yung bala, pulbura, pyesa ng baril, yung baril mismo. Baka naman totoo nga yung pati yung motorsiklo na hanap. No? Ayaw naman natin pumasok. Yung tulungan natin yung customs na gawin yung kanilang trabaho at siguraduhin, dapat naman siguraduhin ng gobyerno na wala namang, di ba, wala namang karapatan ng taong bayan na mapipinsala dito sa paghahabol ng pangangalaga ng kapakanan ng lahat. Thank you, Jen. Andrea Colonso, GMA Online. Hi, sir. Sir, what are the prospects of still having Senator Grace Poe as Secretary Mar's running mate at present? Yung umaasa pa rin kami hanggang sa ngayon, no? Hindi naman napuputol yung lines of communication. Mas bihira na kami nag-uusap ngayon. Nailahad na naman namin yung magkabilang panig kung ano talagang, di ba, parang layunin. Sangayon naman si Senator Grace na yung mga marami kundi man lahat na nangyayari ngayon, dapat ipagpatuloy. So wala kaming pinagtatalunan sa prinsipyo at kung saan ba natin dapat dalhin yung bansa. So kami sa koalisyon, hindi lang ng liberal, talagang umaasa pa rin na magkasama-sama lahat ng puwersang gusto magpatuloy sa nangyayari ngayon. Sir, related po, Senator Grace said recently that some administration allies are behind the attacks against her. So what do you say to this? Is there truth that some of your allies are behind this? Siguro baka hindi natin maiwasan, no, na talagang tumakbo sa bilang senador, kung tatakbo sa bilang pangulo o pangalawang pangulo, no, na mas nakasentro, di ba, yung mga aktibidades. Pag senador ko kasi, ilan ba tumatakbo kada taon? Kada may election, siguro hindi bababa sa 30. No? So nakakalat yung tanong sa 30. So sa akin lang siguro baka dapat isipin, number one, inaakit namin siya tapos gagawa kami ng black propaganda. Parang kung sakali makuha namin siya, sasagutin namin black propaganda ang ginawa namin. No? So wala yatang sense yun. No? At wala naman siguro nag-aakusa sa amin na mahina magplano. So tingnan lang natin sa praktikalan, gagawa yung mga kasamahan natin ng ganyan, no, para bang, kunyari hindi mo gusto yung ilong mo, puputulin mo yung ilong mo, magiging pogi ka, hindi siguro. No? So, siyempre, panahon ng katakot-takot na intriga, katakot-takot na disinformation, at lalabas rin naman yung katotohanan. Pero ulit, siguro gusto ko lang pagdiinan, anong pakinabang namin kung gagawa kami ng ganung bagay? Sir, one last. One of your allies at the House of Representatives is calling on you to run as Secretary Mar Roxas's running mate. So magiging role reversal daw po for 2016. Habang tinatanong mo sa akin yan, parang nakikita ko na yung mga kapatid ko naiyak na at yung mga pamangkin ko humahagulgulo na. At ultimo na lang si Yoli, na aking kasamahan sa bahay, baka naman magretiro bigla. No? Kung gagawin ko na rin naman lahat ng trabaho, no? Siguro dapat sumang-ayon na ako doon sa mungkahing pagtingin ng Constitution ulit at term extension. Pero paniwala ako nga dito, dapat talagang, at sa akin, personal, yung naniniwala ako doon sa measure of success is your ability to train your successor. Yung kami lumilipat na doon sa idea na personalidad ang dapat natin itulak kada kampanya, kung hindi dapat plataforma. So katulad nga ngayon, sinasabi namin, yung
paglilipat kay Secretary Mar, paghahabol namin ng tinatawag na continuity. No? Tandaan niyo, noong una ako tumakbo, sabi sa akin ng mga nagmumukhaing tumakbo ko, hindi naman namin inaasahan na malulutas mo lahat ng problemang dadatnan mo. Pero sana maumpisa mo yung proseso. Ngayon kung hindi naman sa pagtataas ng bangko, no? Alam niyo, hindi ko gawain yun. Pero kung sa atin parati iaasa yan, baka hindi tayo nakakatulong doon sa manigurado na tuloy-tuloy ito arangkada nangyayari sa ating bansa. Okay, thank you, sir. Thank you, Drew. Next, at huling magtatanong, Royce Sibal, TV5. Royce. Mr. President, just going back to the SC decision granting a bail for Senator Enrile, have you ordered a review on this? And following this ruling po kasi, there are renewed calls for the SC to allow CGMA to post bail din po. Sorry, allow who? CGMA to post bail. Well, I think hindi na ako kailangan mag-utos eh. Secretary Laila has, I think, spoken rather eloquently on the topic and others, no? To include the dissenting opinions expressed by the Honorable Justice of the Supreme Court. Yung kay GMA naman, natin kalimutan yung hospital arrest in itself is a privilege. No? And she is in under hospital arrest to ensure that whatever available remedies, cures, therapies are needed are given in a very timely fashion. Okay? Ngayon, yung pag inuwi na ba natin sa bahay, ibig sabihin wala nang kalusugan, wala nang issue sa kalusugan. Kung wala nang issue sa kalusugan, bakit nasa ospital pa? So, I think I'll have to ask for an update. Pero the way I understand it, yung lahat ng dapat at pwedeng gawin, ginagawa na para i-ensure yung kanyang kalusugan. Ulitin ko lang, no? Yung mga kaso, one of the cases is plunder. And plunder is not bailable. No? So, tanong ko lang dito, nandun na ngayon ugali ng Pilipino na di ba madali raw magpatawad, maunawain, yung madali magsimpatya sa mga taong katulad yan, may karamdaman. Pero tanong ko lang ako dito, ano ba dapat ang ipapakita natin sa kasalukuyang sambayanan at lalo na sa susunod na salinlahi? Sa akin kasi importante na may ginawa kang krimen, no? Kailangan pagbayaran. Sabi ko nung nag-umpisa kami kay Secretary amongst others, no? And I think bago ko in-appoint na Associate Justice si Chief Justice ngayon and the others that I interviewed, yung success natin in terms of fighting, parang making the rule of law felt, no? Is hindi tayo makasampa ng kaso lang, pero kailangan na may convictions. No? So, parang okay na ba yun? Inasunto lang natin, pwede na. Or dapat ba manigurado tayo na, tandaan niyo yung kaso, electoral fraud. No? Binago yung desisyon ng sambayanan. Doon nagmumula lahat ng pag-exercise ng power sa ating pambansa. No? So, kailangan kung mabigat ang krimen ginawa mo, may mabigat rin naman dapat kaparusahan. Kung hindi, para ba sinabi na rin natin sa lahat na nag-iisip, no? Gawin nyo kung anong gusto nyo at sa makapangyarihan ka, may salapi ka, makalulusta mo lahat. Kung gano'n na mensahe natin, paano kaya natin babaguhin yung lipunan? Sir, relatedly, your thoughts lang on the resolution passed by your House allies or your allies in the House of Representatives passing this resolution asking or urging the Sandigan Bayan to grant house arrest for the former president. Ano pong basa nyo dito? May Baka one, kulang na impormasyon. Number two, baka yung daming lumapit. No? Siyempre, nandun na lahat eh. Babae yung pinag-uusapan. Karamihan ng miyembro ng ating Kamara de Representante, lalaki. Yung pagiging gentleman, maunawin, etc. Walang mawawala. Pero baka pag tinanong natin isa-isa ng pumirma, baka marami dyan magdalawang isip. Teka muna, ganun pala ibig sabihin nito. With all due respect to all of them. No? Pero baka... pag tinanong lang, no, ano bang value dadalhin siya sa bahay? Lalayo mo doon sa pagamutan. Kung ang dahilan nga, no, nasa pagamutan siya dahil may issue siya sa kalusugan. So, ano magagawa doon sa bahay na hindi magagawa ng ospital? Bakit ilalayo mo pa sa gamutan? Sir, pwede pa. Sige, last. Sir, meron po ba kayong mensahe sa mga mambabatas, especially in the House of Representatives, na in the past week since your SONA, wala pong quorum? So ano pong magiging effect nito sa passage ng Bangsamoro Basic Law and the budget? Well, napakarami talaga mga batas na importante. Number one, yung budget. Number two, yung BBL. No? At lahat naman ng mga kasamahan natin dyan, nanggaling tayo dyan. Yung naintindihan natin, may pressure rin na makauwi sa distrito at makita na kanilang mga constituents. Pero palagay ko, at the end of the day, no,
ang pangunahing trabaho nila ay gumawa ng batas at itong mga batas ito napaka-importante sa ikabubuti ng ating pong bansa. So ako nakakasigurado na pagdating ng oras na kailangan na talagang pagbotohan itong mga panukalang to ay maglilitawan lahat lampas-lampas doon sa quorum. Sir, last na lang po. Will there be a cabinet revamp soon? Royces, pag sinabi mo revamp, meron ka kasi pinapalitan dahil hindi maayos ang performance. Pero magkakaroon ng pagpapalit dahil sa Oktubre, meron tayong mga kasamahan na magtatakbo. Nandiyan na si Marojas, nandiyan si Francis Tolentino, nandiyan si Joel Villanueva. Medyo marami-rami sa ating kabinete tatakbo. At hindi lang naman yung cabinet level. May mga ilang pang kawani ng gobyerno nag-resign dahil nga may balak tumakbo sa 2016. So, revamp, mali siguro yung term na revamp. Pero kailangan natin magtalaga ng mga taong mamumuno nito iba't ibang ahensya na walang balak tumakbo. At magkakaroon ng bagong mukha. Pero definitely, Mr. President, wala po itong kinalaman kung sino yung susuportahan nila sa 2016 since ilan daw po sa cabinet ang nagsabi na posibleng iba po yung suportahan nila. Alam mo, talo mo ako, nakakausap ko yung kabinete ko madalas. Kamakailan lang nagkaroon kami ng cabinet meeting tungkol sa El Nino at saka doon sa budget performance. Wala naman nagpahiwatig sa akin may susuportahan silang iba. Walang nagpahiwatig, walang nagparamdam, walang nagpadala ng anonymous letter. So baka naman tanay mo ulit yung nagsasabi sa ilan ang hindi susuporta. Baka pag tinanong mo na magbigay ng pangalan, sasabihin niya, you will know after the elections. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you, Royces. Thank you, Mr. President. At maraming salamat mga kasama sa media. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tsaka ilihim natin ang birthday. Hindi nyo na